Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupo ka't gawin mo 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas dito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo, sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Narinig po ba ng mabuti ang ating mga pagbasa sa araw na ito? Hindi po ito gawa-gawa ng pari. Ito mismo ang nakasaad sa Biblia. O anumang Biblia ang iyong binabasa, nakasulat ito doon. At mismong si Kristo, mismong ang ating Panginoon, ang nagsasalita sa atin sa tuwing ipinapahayag ang mga salita sa atin pong pagdiriwang, lalo na po sa pagdiriwang natin ng linggo, kung saan
natitipon tayong lahat. Malinaw po ba akong magsalita? Sigurado po. Malinaw naman yung audio natin, walang medyo garalgal ngayon. So, ang kailangan na lang natin talaga, grasya. Ang kailangan talaga natin, kung kailan naman ako nagsalita, ang kailangan talaga natin ay pangunawa. Ito ang dapat nating dinadasal sa Panginoon. Kasi malinaw naman na sinasabi sa atin ni Kristo ngayon, itong ating pong dapat na mapagnilayan. Tandaan po natin, lahat tayo ay katiwala. Lahat. Dahil katiwala, may ipinagkatiwala sa atin. At mayroon tayong tinatawag na accountability. Pagsusulit. Sabi nga dito, ipinatawag niya ang kanyang katiwala kasi meron nang nag-report. Mayroon na, kaya merong hearing na magaganap. At yung hearing, para ipaliwanag mo ang iyong sarili. Diba? Ganito ang Panginoon. Hindi tayo basta-basta huhusgahan. Bibigyan din tayo ng pagkakataon. Kasi yung sabi dito, nabalitaan niya na hindi nagiging mabuti ang kanyang katiwala, kaya bibigyan ka ng panahon, isulit mo ang mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo. At ito na yung nangyari. So lahat tayo ay accountable. Sabihin nyo nga po, accountability. So meron tayong pananagutan, mayroon tayong responsibilidad. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng malaking bagay, malaki din ang inaasahan sa iyo. Kung pinagkatiwala sa iyo ang maliit na bagay, maliit lang din naman ang aasahan sa iyo. Pero ano nga ba tayo? Bilang pari, accountable ako sa pagiging pari ko. Bilang magulang, ama o ina, accountable ka sa pagiging kung ano man ang nangyayari, paano lumalaki ang iyong mga anak, pananagutan mo yan sa Diyos, isusulit mo yan sa Diyos. Bilang mga lingkod ng simbahan, pananagutan din natin yan. Kung tayo ba bilang lingkod, bilang katiwala, nakakatulong para mas mailapit natin ang tao sa Diyos o baka napapalayo ang mga tao sa Diyos dahil sa atin, isusulit natin yan. Kung ikaw ay isang kawani ng isang opisina, sa gobyerno man o sa pribado, isusulit din natin ito. Lahat ng nasa mundong ito, pag-aari ng Diyos, hindi natin. Kahit na sabihin natin sa pamantayan ng mundo, nabili mo yan, binili mo yan, pero lahat ng nandito sa mundong ito, sa Diyos, ipinagkatiwala lang sa iyo. Madalas nga lang, nakakalimutan natin paano ito gamitin. Kaya nga sabi ni Kristo, diba? Gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng mundong ito. So binibigay yan, so kung mas marami kang pera, dapat mas marami kang natutulungan. Kaya po, nawa maintindihan po ninyo ng hangarin natin. Nabawa po, ang simbahan ay nagpatawag ng pagtitipon. Hindi para mag-aklas, hindi para magalit, kundi para manalangin. Kasi ang mga taong nakalimot, ang mga taong nakagawa ng pagnanakaw, kailangan pa rin nating tulungan sa pamamagitan ng pagdarasal, hindi sa pagkukonsinti. Kaya nga sabi ko, lahat naman tayo accountable. Bakit? Alam mo nang nagnanakaw. Alam mo nang magnanakaw sa iyo. Alam mong nanakawan ka na, pero kininsinti mo.
pinili mo pa rin, binoto mo pa rin. So lahat tayo accountable. Kaya, di ba, maganda po, sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, manalangin tayo sa Panginoon, ipanalangin natin. Hindi natin hinahangad na sila ay mapahamak o mamatay o patayin, kundi sila ay maligtas. At ang tangi natin magagawa, ipagdasal ang bawat isa. Yang sa unang pagbasa sa pahayag ni ni Propeta Amos, no? 'Di ba sabi dito, ano bang ginagawa nila? Kasi ito yung mga bagay o mga kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos. Kung hindi natin ito babaguhin, kung hindi natin ito itatama, ngayon pa lang. Yan, di ba, sabi nila, no? Sabi ng mga taong gumagawa ng masama, inip na kami sa araw ng pamamahinga. Gusto na namin matapos yan. Gusto na namin matapos yung linggo na yan. Para nang sa ganon, makapandaya na kami. Dadayain namin yung timbang ng mga mamimili para mailakuna ang mga trigo, tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng mga maling timbangan. Kulang na lang ilagay dito, gagawa kami ng mga ghost project. Pero ito din yun, di ba? Binigyan ka ng project, sinab-standard mo, binigyan ka ng project, kinurakot mo yung pera. Nandito naman. Pero sadya kasing ayaw nating makinig sa salita ng Diyos. Nabubulag tayo sa kayamanan. At alam niyo yun, di ba? Sa tindi o sa dami ng iyong pera, di ba? Nakukuha mo pa rin magnakaw. Sa dami ng iyong pera, hindi pa rin matapos-tapos yung paghahangad. Hindi mo na nga alam kung saan mo ilalagay. Tapos, lulukuhin pa natin yung mga taong dapat na tinutulungan natin. Hindi tayo pwede magturo. Gaya ng sinabi ko, lahat tayo accountable. Kahit na ikaw na hindi bumoto, hindi pumili, accountable ka pa rin. No, di ba? Ang hirap din kapag nasasampal ng katotohanan. Mahilig tayong magturo, pero kasama naman tayo sa kaguluhang nangyayari. Kabilang tayo doon. Isang araw, no? Lalapit tayo at haharap tayo sa Diyos para isulit yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Muli, binibigay ito sa atin, ipinapahayag ito sa atin dahil ayaw ni Kristo na tayo ay mapahamak. Hanggat may panahon pa, may oras pa tayo, itama na natin ang ating mga katiwalian. Amen.